Detalye sa pakikipag-away ngayon ni Anjo Iliana kay Jose Manalo at sa TVJ. Matapos na maging usap-usapan noong nakaraang linggo ang tungkol sa pag-bluff ng TV host, politician at komedyante na si Anjo Iliana kay Senator Tito Sotto na nakasama niya ng matagal na panahon sa noontime show na Eat Bulaga na may ikinuwento tungkol sa pagkakaroon niya ng ibang babae. Heto naman ngayon at mayroon na namang ibang kaaway si Anjo sa katauhan naman ni Jose Manalo. Nagsimula kasi ito sa isang kanta na sumikat noong 90s. At pinerform ng isa rin sa mga tiningalang dance group, ang Sex Bomb, na ipinakilala ng Eat Bulaga. Noong Sabado ng tanghali, sa live episode ng noontime show sa TV5, naging guest performer ang dating in-house dancer ng programa na Sex Bomb, para na rin sa promotion ng kanilang reunion concert. Ilang kanta rin ang kanilang sinayaw at inawit sa show, at isa na rito ang kinumpose ni Lito Camo na Bakit Papa. Ang isang linya kasi ng nasabing kanta ay mabilis na napalitan ng lyric ng Sex Bomb na malamang ay gustong umiwas sa gulo dahil sa tensyon na namumuo ngayon kaugnay ang dating host. Ang isang parte ng kanta ay may lyrics na, "Si Bossing, feel ko may gusto siya sa akin. Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin." Subalit imbis na pangalan ni Anjo ang maririnig sa pagkanta ng Sex Bomb noong Sabado, pangalan ni Jose Manalo ang ipinalit nila rito. Dahil sa pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni Anjo ang kanyang narinig sa pagkanta ng Sex Bomb ng original song nila. Inakusahan din niya si Jose na may ideya sa pagpapalit ng nasabing linya sa kanta. Mabilis din siyang naglabas ng kanyang saloobin sa isang live stream at sinabi ang isang sikreto na mayroon sa pagitan nilang dalawa noong magkasama pa sila sa Bulaga. Dito niya inamin ang tungkol sa ginawa ni Jose sa kanya noon. Ito ay may kinalaman sa pag-agaw di umano ni Jose sa isang babae na nakilala ni Anjo sa programa mismo at kalaunan ay naging girlfriend niya. Inamin ni Anjo na labis siyang nasaktan nang malaman na nalilink ang dating girlfriend kay Jose. Ang pangyayaring ito ay nagsimula noong mahiwalay si Anjo sa misis na si Jackie Manzano. Nakilala niya ang isang dancer ng Bulaga at sinabing nagustuhan daw niya ito dahil mahilig siya sa mabait, hindi mayaman at masipag. Naging seryoso rin ang relasyon nilang dalawa dahil umabot sa live-in ang status nila na tumagal naman ng halos 1 taon. Ani Anjo, "Nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan, nag-live-in kami ng almost 1 year. Pero tulad ng mga magkarelasyon, paminsan ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Isang araw daw sa pag-uwi ng girlfriend ni Anjo, ay nagsumbong ito sa kanya na pinagalitan di umano ni Jose. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabi, "Bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yan. Hiwalayan mo na yan si Anjo." Ngunit mas ikinagulat daw ni Anjo ang mga sumunod na pangyayari dahil ang babaeng sinabihan ni Jose na makipaghiwalay sa kanya ay hindi niya akalain na magiging karelasyon din ni Jose. Ang tinutukoy na babae ni Anjo ay ang misis ngayon ni Jose na si Mergine Maranan, na parte ng all-girl dance group ng Bulaga noon na EB Babes. Hiwalay na nga ako, 'di ba? Pero sinabi niya na hiwalayan ako. Kaya pala niya ginawa 'yon. Oo, ngayon asawa na niya si Mergine Maranan. Pero nilinaw ni Anjo na wala siyang galit kay Mergine. Bagkus ay nadismaya sa nangyari. "Girlfriend ko yan 1 taon. Okay kami niyan. Wala kaming problema masyado. Ang ano ko lang, itong si Jose Manalo." Inilabas din ni Anjo sa kanyang video ang pagkainis niya sa pag-uugali ni Jose kapag wala sa Bulaga si Bossing Vic Sotto. Sinabi niyang umaasta raw itong mayabang at maraming beses na rin siyang naiinis dito. Pero hindi pa nagtapos ang paglalabas niya sa tunay na ugali at kung paano ang pagkakakilala niya kay Jose. Dito rin niya pinangalanan ang matagal na niyang sinasabing sindikato sa loob ng Eat Bulaga. Isang araw si Jose sa mga ito na bumubulong kung sino sa mga kasamahan ang sisiraan at tatanggalin. Naisip tuloy ni Anjo na baka isa rin siya sa mga siniraan ni Jose para matanggal sa nasabing programa. Binuksan din ni Anjo ang tungkol sa naging kaso ni Jose at namayapang ex-wife nito na si Annalyn
na may kinalaman naman sa ibinentang lupa. Pero bangin naman daw pala ito. Gayunpaman sinabi ni Anjo na past na raw ang kanyang nabanggit at masaya naman daw siya para sa kanilang dalawa. Dinagdag din niya na nakatago pa rin sa kanya ang mga sulat na ibinigay ni Mergine. Wala pa namang inilalabas na pahayag si Jose tungkol dito. Samantala, napansin naman ni Anjo ang dalawa pang host na sina Bossing Vic at Joey De Leon na naging masaya nang marinig na pinalitan ang isang linya sa kantang Bakit Papa. Tinawag nga niya ang atensyon nila at sinabing, "Pareng Joey, pareng Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, napansin ko tawa kayo ng tawa. Okay lang sa akin na tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang Huwag niyo akong sisiraan Alam niyo na sinamahan ng malokong pagtawa." Tila may laman o ibig sabihin naman ang pagsasabi ni Anjo nito at ang pakiusap na hanggang tawa lang ang gawin ng dalawa, kundi ay may ilalabas itong sikreto na may kaugnayan naman sa kanila. Kung susuriin namang mabuti ang video performance ng sex bomb noong Sabado, ipinakita nga ng camera na nakangiti sina Joey at Vic dahil ang mga pangalan nila ay nabanggit din sa kanta. Si Bossing, "Feel ko may gusto siya sa akin." Si Joey, "Nag-offer ng house and lot sa akin, ngunit sa puso ko'y ikaw pa rin." Ang bagong inilabas nga ni Anjo tungkol sa mga dating kasama sa Eat Bulaga ay gumulat muli sa maraming tao. Ipinagtataka na rin ng ilang netizens kung saan nanggagaling ang galit ni Anjo at siya na mismo ang nagsisimulang magkwento ng mga nangyari sa kanila noon. Ang ibang netizen naman ay sinabing ang intensyon na ipinapakita ni Anjo ngayon na lumikha ng bad publicity para sa kanyang sarili ay hindi makakatulong sa pagnanais niyang tumakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Sinasabi rin na kung ganito lang din ang ipapakitang pag-uugali ni Anjo, tiyak na wala rin siyang balak na maglingkod ng tapat sa ating bayan. Pinasok ni Anjo ang politika noong 1998 matapos niyang mahalal bilang konsehal sa 2nd District ng Parañaque at nanatili ng 2 termino bago tumakbo sa mas mataas na posisyon. 2004 nang mahalal siyang vice-alkalde ng parehong lungsod, ngunit hindi na naipanalo ang ginawang re-election noong 2007. Sumubok pa rin siya noong 2010 ngunit natalo muli ito. Tumakbo naman siya bilang konsehal noong 2013 sa bagong likhang 5th District ng Quezon City na kinabibilangan ng kanyang tahanan na Barangay Fairview at naupo hanggang 2019. Sinubukan niyang tumakbo noong 2021 bilang 4th District Representative ng Tinambak, Camarines Sur, ngunit nag-withdraw dahil sa health issues. Nitong 2025 midterm elections naman, ay tumakbo rin si Anjo bilang vice-alkalde ng Calamba, Laguna, ngunit natalo sa nasabing halalan. Ang mga netizens ay sinasabi na kailangan ni Anjo na magpatingin sa mga dalubhasa dahil hindi na raw normal ang ginagawa niyang pagtira sa mga naging kasama niya noon sa programa nang wala namang basehan. Nagsimula ang lahat ng ito matapos maglabas ni Anjo ng pahayag tungkol sa ibang babae di umano ni Tito Sen. Ang naging basehan ni Anjo sa panayam na yon ay ang paglabas ng mga sinasabing trolls ng senador na inutusan daw para i-bash si Anjo dahil sa hindi nila pagkakaintindihan noong magkaroon ng away sa pagitan ng Tape Incorporated at Eat Bulaga. Idagdag na rin dito ang magkaiba nilang pananaw at sinusuportahan sa gobyerno. Duterte si Anjo at Marcos naman si Tito Sen. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.